alam mo, estudyante pa lang ako. I have been hoping that the country will improve. Kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto naming sabihin sa inyong lahat. Ang ina ninyo! Matindi ang kilos protesta ng mga Pilipino kagahapon laban sa gobyernong Marcos. May rally sa Lunita, may rally sa Minjula, may rally sa Liwasang Bonifacio, may rally sa EDSA Shrine, may rally sa Camp Aguinaldo, at may rally sa EDSA People Power Monument. May nakikibaka, may nilalabanan, lumalaban. Subalit, meron ding sarswela, EDSA Sarswela. Maraming mga artista, maraming mga celebrities, mga kilala, mga influencer, social media influencer. Subalit, nakakalungkot dahil nagpapagamit po sila sa mga komunista. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang laging po tayong updated sa ating mga video. Magandang araw po sa ating lahat. Ang pag-uusapan po natin, itong mga artista na dumalo sa EDSA Shrine ay EDSA People Power Monument. Mga artistang nagpapagamit sa mga komunista. Nandun ay. Talagang may ipinaglalaban. Nandun yung tapang. Subalit sa likod ay kaduwagan at mayroong hidden agenda. May mga personal interest. Hindi para sa bayan ang sinisigaw, kundi para sa kanilang samahan lamang. Sayang! Iba ho ang kanilang direksyon. Papunta po sila sa Kumunoy. Papunta po sila sa samahang matagal nang nanggugulo sa bansang Pilipinas. Mga komunista, maliwanag pa sa sikat ng araw, ni minsan, wala po silang naitulong sa bayan. Merong mang-ambag, kundi pampagulo lamang. Sayang ang talino ng mga ito. Kaya ayon sa Kaya, ang tawag ko sa rally dyan sa EDSA, nandun din naman ho ako, EDSA People Power Monument, ay EDSA Sarswela. Sayang lang, yung angas mo, Vice Ganda, Pitrang Kabayo, yung mura mo talagang baon na baon. Pero hilaw. Iba ang panawagan, iba ang paninindigan. Minura ang mga kurakot daw. Pero, iba yung minura. Iba yung pinatamaan. Iba yung direksyon. Mga artista sumama din. Iba-ibang celebrities. Tayo, wala na tayong boses. Sa kasigaw para sa bayan. Ngunit, may problema sila dito. Dahil pinasakay nila yung mga komunista. Na iba yung sinisigaw ng mga komunista. Nalihis ang tunay na ipinaglalaban. Na-divert kung sino man ang dapat sisihin at managot. Napagtakpan ho nila eh. Yun ang nakikita natin. Kaya EDSA Sarswela. Pakinggan po muna natin yung isang celebrity. Maganda pa naman sana ho ito. Nakakalungkot. Sumama sa mga komunista. Narito po, artista ng Batang Quiapo. Sigaw ng sigaw eh. Talagang aktivistang aktivista o komunistang komunista. Serbisyo! Totoo! Magawing negosyo! Magawing negosyo! Serbisyo! Sa tao! Serbisyo! Sa tao! Magawing negosyo!
Kilala niyo yan, si Maris Racal. Sayang tong mga talino nito, ang ganda ng sigaw. Serbisyo sa tao, huwag gawing negosyo. Ito po yung mga linya, masarap sana pakinggan. Ito yung sigaw na pag tiningnan mo talagang makabayan ang datingan. Pero ang problema sarswila. Ang problema, walang katotohanan ang sigawan. Ang problema, hindi totoong may sala ang kanilang pinatamaan. Ibang tao, ibang personalidad ang kanilang gustong pabagsakin, ang kanilang gustong sipain at sisihin. Kaya sayang. Nandun na Ang tapang, nandun na. Ang determinasyon na panagutin ang mga kurakot, nandun na. Kaso may mali. Walang tama. Mali. O ito pa. Meron pang isa. Ito sa Batang Quiapo din tong ito ay si basta artista yan, di ba? Si Jody Santa Maria ba? Yung isa kasi sa Batang Quiapo, dalawa sila, si Angel Aquino. Okay. Tuloy natin Sana may managot. Kasi minsan nasa news lang, ilang linggo, and then mamamatay. Pero sana ngayon, ayaw naman natin may patayin, hindi naman tama yun, pero ang gusto lang natin ay may managot sa lahat na nangyayari. Hindi pwede na parang araw-araw Pasko. Alam mo, estudyante pa lang ako. Okay. Maganda yung sinabi niya na sana may managot. Dapat may managot. Paano po magkaroon ng pananagutan kung mali ang gusto ninyong panagutin? Yun yung dyan Yun yung tanong dyan na hindi ho namin nakikita at naririnig sa inyong mga rally. Kagahapon, nandun din kami. Tayo, di ba? Harapan Sino ba dapat ang panagutin? Yun ang tanong dyan. Sigaw ka ng sigaw, dapat may managot. Mura ka ng mura dyan, dapat may managot. Ang tanong, sino yung pananagutin ho ninyo? Nasa tama ba ang inyong sigaw na itong taong ito ay managot? Wala. As in. Kaya ang pagod ninyo, sayang lang. Yung effort ninyo dyan, pagpunta, sumama sa komunista, sayang lang. Dahil nililihis kayo ng mga sinamahan ho ninyo. Walang ibang managot si Bongbong Marcos. Hindi ho po pwede si Vice President Inday Sara managot, mga hunghang. Okay na Nandyan na kayo, lumabas na kayo Mali lang yung direksyon ninyo. Mali lang ang inyong sinamahan. Binulag kayo ng mga sinamahan ho ninyo. Ni minsan, hindi ko narinig ng Marcos resign kayo Kami sumisigaw, Marcos resign, kasi alam namin. Ang punot dulo nito si Marcos. Walang Saldico kung walang Romualdez kung walang Marcos. Yan yung ipasok nyo sa utak ninyo Wala na, nasunog kayo Nasunog kayo ng maling paninindigan. Nalason kayo ng mga sinamahan ninyo. Mga komunistang grupo na mali ang paninindigan at may personal na interest. Yun yung question dyan Tanong mo. I have been hoping that the country will improve, yung kalagayan ng mga tao, lahat not everybody, lahat ng Pilipino sana maging mas mabuti, 'di ba? Kaya lang hindi nangyayari 'yon and palala siya ng palala throughout the years. So now, how many 30 something years after, ganito pa rin. Actually even worse. So I think that it's time for all of us to really say something, and I hope that this today will matter, and I hope it creates a dent, at least, at the very least. So if this doesn't create any change now, I hope that in the future it does. I hope that this starts a change somehow. People will see that other people are actually concerned. Because for so long, we think na wala na, kanya-kanya na lang tayo, basta nagsusurvive family mo, okay ka na. But now,
we really need to move as one people. So sana, other people will hear, other people will see, and other people will follow. Maraming salamat. Tingnan mo, ang ganda ng sinabi niya eh. Na sana magbago, no? Sana magbago yung buod ng kanyang sinasabi diyan, Angel Aquino, ay pagbabago. No? Pagkakaisa. Paano tayo magbago? Paano mag-improve ang buhay ng mga Pilipino? Yung sinamahan ninyo nagpapabagsak sa gobyerno. Yung sinamahan po ninyo nagpapabagsak sa ating bayan. Dekada na. Dekada na ang nakalipas. Hindi ninyo alam yan? Almost more than 50 years. Yung pakikibaka ng inyong sinasamahan. Ano po ang nangyayari sa bansang ito? Walang asenso. Walang pagbabago. Dahil sa mga baluktot na paniniwala, baluktot na prinsipyo. Yan yung sinamahan ninyo eh. Pagkakaisa, hindi po yan pagkakaisang ginawa ninyo. Pagbuklod-buklod eh. Nagkaroon ng division eh. Kasi kayo, hindi kayo galit kay Marcos. Samantala kami, tinutumbok na namin yung ulo. Sino ba ang may pakana ng lahat ng ito? Si Marcos. Pero kayo, bulag pa rin kayo. Sumama kayo sa mga samahan ng mga kaliwa. Sumama kayo sa mga aktivista. Sumama kayo sa mga komunista na alam natin, wala tayong mapala sa mga hinayupak na yan eh. Yan yung mali dyan eh. Oo na, nandun na kayo. Gusto nyo ng pagbabago. Gusto nyo ng pagkakaisa. Ang problema, yung sinamahan ninyo, ayaw nila ng ganun. Ayaw nila ng pagbabago. Ayaw nila ng pagkakaisa. Kasi yan, negosyo yan nila. Yan yung mali dyan. Okay na sana yan. Gumawa na lang sana kayo ng sariling event ninyo. Pagtitipon, hindi na sana kayo sumakay sa mga kaliwat komunista. Or hindi kayo nagpasakay sa mga kaliwat komunista. May nagpapasakay, may sumasakay. Yan po yun eh. Ilan ba kayo? Okay na sana kayo, mga pinklawan eh. Doon ako bumilib sa pinklawan din naman. Kasi nga, meron talaga silang pagkakaisa. Pag sinabi rally talaga yung mga pinklawan. Mga dilawan, okay yun eh. Ang problema nga, ginamit ho ninyo yung impluwensya ninyo sa maling pakikibaka. Sino bang sisihin? Duterte? Ang tanga naman. Ang tanga naman nating mga artista na hindi nyo po alam yung ginagawa kay Vice President Inday Sara tungkol sa confidential funds ay kagagawan niya ng mga komunistang sinamahan ninyo yan. Ang may utak yan ay si Martin Romualdez para mapagtakpan ang kanilang kababalaghan na trilyonis pala ang nawawala sa kaba ng bayan. Puta. Wala. Useless. Yung pagod ninyo, useless. Kasi mali yung sinamahan ninyo. Hindi maganda ang resulta. Pero, kung na-guide kayo ng tama, yung panawagan ninyong pagkakaisa, kung hindi ninyo pinasama yung mga komunista at wala kayong hidden agenda, ay putya, malamang sa malamang, maraming sasama at baka Iglesia ni Cristo sinamahan pa kayo. Ang problema, Inday Sara, resign kayo, impeach Inday Sara, mga tungaw. O ito pa, isa pang magandang dilag, magandang artista na rin to, Miss Universe eh, Catriona Griba, sumama rin eh. Ayan. Ayan dinumog eh. Ayan, dinumog ng mga pinklawan, dilawan. Trio na gray. I think that it's great that so many turned out today para sa Pilipinas to. Thank you. Sige po, sorry naglalakad
Ito po. Ito pa, oh. Si artista rin yan, di ba? Isa, tama na. Kulong na yan! Mga kurakot! Beauty lang, walang brain. Akala ko ba matatalino tong ito? Ito lalo na si Catriona Gray. Akala ko matalino ito. May beauty and brain kasi Miss Universe po yan. Para sa Pilipino, para sa Pilipinas, hindi yan para sa mga Pilipino. Hindi yan para sa Pilipinas. Para yan sa mga komunista, itong sinamahan ho ninyo. Yan ang malinaw dyan. Interest ng mga komunista, yung inyong ipinaglalaban. Yan ang katotohanan. Ba't ka nagpagamit sa mga komunista? Ba't kayo sumama sa mga kaliwang grupo kung para sa Pilipino, kung para sa Pilipinas? Yan tayo eh. Tagal-tagal na natin sa mundong ito, hindi pa natin kilala yung mga sinasamahan ninyo. Yan yung punot dulo, yan yung ugat ng kahirapan sa ating bayan. Kahit sinong presidenting nakaupo, sumisigaw eh, nanggugulo eh. Pero dito kay Bongbong Marcos, hindi po sila makasigaw ng BBM resign. Ito yung tanong dyan. Paano magkaroon ng pagbabago? Paano sasabihin mong para sa Pilipinas, kung kayo yung sinisigaw ninyo mali-mali? Kung yung kayo, yung mga sinisisi ninyo mali-mali, at sumama po kayo sa kakampi ng mga kurakot, mga buaya sa gobyerno. Puta, Martin Romualdez panagutin, di man lang masigaw. Saldi ko. Oh, tapos pananagutan, tama na, ikulong ang mga kurakot. Sino ba yung kurakot na ikukulong? Sino ba yung kurakot na dapat managot? Putya, nandun sa Palasyo de Polvoron, may pinsan niyang si Bunjing. Hindi nyo alam yan. Yan ang hindi maganda sa nangyayari. Kagahapon, kaya nga idsa, sarswila lang. Kasi kung totoong may pagbabago at totoong pananagutan ang sigaw po ninyo at sinamahan po ninyo kagahapon, dapat wala kayong pinili. Dapat tinamaan po ninyo yung totoong may kasalanan. Ba't si Vice President Inday Sara Duterte? Ang tanga naman ho ninyo na hindi po ninyo alam kung ano po ang nangyayari sa bansang ito. Kagagawan ho ito ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Saldico. Lahat sila ang managot. Wala na pong iba. Huwag ka nang maghanap ng ibang tao na sisisihin na wala naman talagang kasalanan at hindi naman talaga pwedeng sisihin. At wala namang parte sa nangyayaring korupsyon dito sa flood control. Yan ang malinaw dyan. Pero ito pa, artista, ganda na sana, may paiyak-iyak pa eh. Okay na sana, kumbaga, ayos to, umiiyak. Ayos to, may ipinaglalaban. Pero, anong sense ng kanyang parang iyak-iyak? Ito, panoorin natin. At ang mga susunod pang generasyon. Isigaw natin ang ating galit. Ipahayag natin ang ating sama ng loob. At ang ating panawagan para sa katarungan. Ipakita natin ang ating lakas. Si Isa Calzado. Calzada? Ang Calzado. Okay yun. Lumaban, magalit tayo. Para sa kinabukasan ng next generation. Ipakita natin ang ating lakas. Ipakita natin ang ating galit. Ang tanong, tama ba
yung inyong ipinaglalaban? Tama ba ang inyong sinasamahan? Tama ba ang inyong sinisisi? Puta, doon tayo nagka-problema eh. Doon kayo sumablay. Ang sagot, mali. Wala kayong direksyon. Sarswila lamang yan. Kasi kung gigil ka, oo, nakagalit naman talaga yung ginawa sa atin ngayon mga Pilipino eh. Dahil sa ginawa ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Lisa Palaka, at itong si Saldico, nakakagalit yan eh. Ang problema nga, meron kayong hidden agenda, may personal interest yung mga sinasamahan ho ninyo. Yun yung mali dyan. Na hindi po pwedeng palampasin po natin ho ito. Okay na, walang problema yung sigaw na yan eh. Walang problema yung tapang ninyo. Ang problema ho ninyo yung sinisisi ninyo. Sino ba sinisisi ninyo? Sarap magmura. Sino ba sinisisi ninyo? Duterte pa rin? Ang tangingot naman ho ninyo. Tapos na ang Duterte admin, Marcos na ngayon. Kung Duterte po ang inyong sinisisi at sisisihin, putya, pag-resignin nyo na lang si Bongbong Marcos. Para si Inday Sara ang inyong sisihin at para hindi po kami magrereklamo. Pilipino tayong lahat eh. Ang problema kayo dyan, sumama kayo sa mga itim na budi. Sumama kayo sa may mga masamang balak sa bayang ito. Hindi nyo ba naintindihan yun? Sayang yung inyong impluwensya. No? Sayang yung inyong paninindigan, yung inyong sigaw. Dahil ang bangkang sinakyan ninyo ay hindi papuntang kalangitan, kundi papuntang impyerno yan. May naghihintay sa dulong daungan na lumiliyab na apoy. Doon ang inyong direksyon. Sasama kami sa inyo? Ang sagot, hindi. Mali ang inyong sinisigaw. Mali ang inyong direksyon. Na sana ituwid ninyo yan. May panahon pa naman. Nakakahanga kayo kasi nga nagkakaisa kayo mga pinklawan nandyan. Nagkakaisa kayo ng maling paniniwala. Nagkakaisa kayo ng maling paninindigan. Nagkakaisa kayo ng maling sinamahan. Nagkakaisa kayo ng maling direksyon. At nagkakaisa kayo ng maling sinisisi. Yan yung pinagkakaisahan ho ninyo. Lumalabas kayo eh. Nandun kayo. Okay na sana. Kaso hindi okay. May mga problema. Subukan nyo po mag-rally kayo lang. Huwag nyo pong pasama yung komunista. Malamang sa malamang. Wala kayong isisigaw na Duterte panagutin. Matatalino kayo. Alam namin yun. May mga matataas kayong mga pinag-aralan. Gamitin ninyo yung mga utak ninyo kasi walang mangyayari sa Pilipinas kung yung ipinaglalaban ninyo ay pareho sa ipinaglalaban ng mga komunistang grupo, mga kaliwang grupo. Useless eh. Kami, ayaw namin sa mga komunista. Ayaw namin sa mga kaliwa. Kayo, gusto kayo sa sinasamahan ninyo. Paano tayo magkakaisa nito? Ang tunay na salot, sinasamahan ninyo. Ang tunay ng panggulo, sinasamahan ninyo eh. Sa tingin nyo ba sasama kami sa inyo? Hindi. Pero kami, mataas ang aming parang tawag dyan, yung paniniwala na someday will come na sama-sama tayong lahat.
Basta wag lang po kayo sumama sa mga komunistang grupo. Marami akong mga kaibigan na mga pinklawan. Marami akong mga kaibigan na dilawan. Pero, pakiusap namin sa inyo. Kung gusto nyo po may patutunguhan yung ipinaglalaban ho natin at pupunta tayo sa tamang direksyon, why not tayo ang magkaisa? Tanggalin natin tong mga komunista at makakaliwang grupo. Isigaw natin yung tama. Isigaw natin kung sino yung dapat na managot. Ang problema tong mga artista, talagang artista eh. Drama-drama. O, paiyak-iyak pero mali naman yung mga paninindigan. O, ito, meron pang artista. Isa pa, puro artista lang. Yung pag-uusapan natin, mamaya na kay Pitrang Kabayo. Ito pa, isa pang artista. Magaling pa naman to na artista sa indie film. Iba naman yung sinasakyan. Tingnan mo yung katabi. Kabayo rin. Joke, no? Ayan, dito pa lang, sasablay ka na eh. Dito pa lang, hinihilira mo na yung sarili mo sa mga kaliwang grupo, mga komunista. Dito pa lang. Minantsahan mo na yung paninindigan mo eh. Eh, sino ba yan sila? Yung tinabihan mo. Iya, pakinggan natin. Abusado, nagawa na natin yan nung EDSA, Martial Law EDSA 1, EDSA 2, nagawa na natin yan. Karapatan natin ang maningil, humingi ng sagot. Karapatan natin maghimagsik. Huwag kayong matakot. Karapatan po natin to lahat bilang taong bayan, bilang bawat isa sa atin na nagbabayad ng buwis. Para to sa susunod na henerasyon at para sa henerasyon natin ngayon. Mag-ingat po tayo lahat ngayong araw. Maging mabuti po tayo sa kapwa natin. At labanan natin ng buong tapang ang lahat ng kurakot at abusado. Maraming salamat po! Si Elijah, no? Labanan ang korupsyon pa rin. Alalahanin daw natin yung mga nangyayari. EDSA 1, EDSA 2. Dapat magka-EDSA 3 kagahapon. Kung yung sinamahan ninyo ay totoong mga tao at totoong para sa bayan. Ang problema, ang mga yan, as in, yan sila mga kaliwang grupo. Yan yung si Tabi, Ngi. Mga komunista eh. Yan yung pananawagan. Huwag po tayong manawagan na Marcos resign. Mag-ingat po tayo. Tingnan mo. So, paano magkakaisa? Paano magkaroon ng pagbabago? Paano magkaroon ng pananagutan? Eh, mismo yung may kasalanan, hindi nyo pinapababa sa pwesto. Ang sinabi ho ninyo, huwag magsigaw ng Marcos resign. Kasi oo nga naman. Pag sisigaw kayo ng Marcos resign, tapos susugod kayo sa Mindiola, sasakay talaga kami din dyan. Dahil yan din ang aming panawagan. Marcos resign, di nagkakaisa na tayo dyan. Kaya ang magiging resulta, resign si BBM, sinong presidente? Inday Sara, yun ang ayaw nila. Yun yung hidden agenda nila. Kaya pinagbawalan ang mga yan, sumigaw dyan ng Marcos resign. Nasaan yung freedom of expression at freedom of speech nila? Nanggigigil ka eh. Inaalala mo yung It's a People Power. It's a People Power 1. Ano ba yung nangyayari sa It's a People Power 1? Sino ba yung pinatalsik doon? Sino ba yung hinisgahan ng taong bayan, kinaladkad? Marcos. Marcos Sr. Diba ho? Marcos Sr. Dahil sa pangangawat din sa kaban ng bayan, abusado marsyalo, panggigipit karahasan. Marcos Sr. Sinipa ng taong bayan. It's a People Power 1 yun. It's a People Power Revolution. Pero kayo ngayon, Marcos Jr. ngayon eh. Sino bang may kasalanan ngayon? Marcos Jr. So ngayon, nag-alala ka ng It's a People Power 1. Hindi po niya ninyo naisip na ang presidente ngayon ay si Marcos Jr.? Mas malala pa sa kanyang tatay.
Ito na yung pinakamalaking ninanakaw sa kaban ng bayan, sa kasaysayan ng ating bansa. Trilyon-trilyon. Ito po yung hindi nyo naintindihan. Sumasama kayo dyan kay Tabi, Ejokno. Sayang yung impluensya ng mga artistang ito. Nagpadala sa mga komunistang grupo. Baluktot na panawagan. Baluktot na sinisisi. Useless, sarswila ang lahat. Meron pa artista. Sumisigaw, nagmumura. O ngayon, amanos na tayo mga pinklawan. No? Nung una, pinupuna ninyo si former President Duterte dahil palamura. So ngayon, yung ano ninyo, poon ninyo, yung idolo ninyo, yung santo ninyo, nagmumura. So patas na, ha? Oh, talagang mapamura ka. Mapamura ka sa mga kawatan sa gobyerno. Mapamura ka sa sindikato, durugista. Mapamura ka talaga. Ngayon, sabihin po ninyo na hindi magandang magmura. Pero bakit itong si Petrang Caballo, rapid fire ang mura sa harapan pa ng paring impacto din yan eh. O ito, pakinggan natin yung mura niya. Oh. What's up? Ang up, tubig, baha, pagnanakaw, korupsyon, yun ang mataas sa Pilipinas. What's down? Ang down, ang babang-baba, yung mga Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko artistang nasa entablado ngayon, pati na rin yung mga artistang nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong nanakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto naming sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father pero putang ina ninyo! Tingnan mo. Kaputa-putahan ng mga putang ina nyo! Ayan pa, oh. Katatapos lang ng misa, pero Panginoon, patawarin nyo kami, pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang ina nyo! 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 O, amanos na tayo mga pinklawan. Grabe mura niya dyan eh. Yeah. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, no, mapamura ka talaga. Kaya ngayon yung ginagamit na word ni Tatay Digong, yung pagmumura eh, para yan sa mga demonyo, para yan sa mga durugista, para yan sa mga kriminal, para yan sa mga kurakot. Hindi yan para sa mga patitino. So ngayon, binabatikos ninyo si Tatay Digong dahil sa pagmumura niya. Pero itong si Vice Ganda, okay sa inyo. Putang ina, ano kayo, double standard kayo. Ako sa akin ha, wala akong problema dyan sa pagmumura ni Vice Ganda. Tama naman. Kamura-mura naman talaga itong nangyayari sa ating bayan. Kamura-mura naman talaga itong ginagawa ng gobyernong Bangag. Martin Romualdez at Saldico. Okay kami dyan. Goods tayo dyan. Idol ka namin sa pagmumura. Pero, may pero dyan. Huwag mong gamitin ng pambabastos kay former President Duterte. Okay yan. Yung minura mo yung mga demonyo, mga kurakot, okay yan. Pero, may pero uli. Sino ba yung minura mo dyan? Si Bongbong Marcos ba? Martin Romualdez ba? Si Saldico ba? Si Lisa Baki ba? Yun yung tanong dyan eh. Okay na yun. Galit ka, magmura ka, okay, murahin mo mga kurakot. Ang tanong, sino? Sino yung taong minumura mo? Baka pwedeng puntaryahin mo sa ulo.
Huwag sa buntot, mahilig ka naman sa ulo, di ba? Puntaryahin mo. Ibuhos mo, i-all out mo. Total, nandyan ka naman eh. Hindi mo magawa, di ba? Alam ko, alam namin, na bago kayo magsalita dyan, binibriefing na kayo. Huwag kang magsabi, Marcos resign, ha? Sinasabihan na kayo ni Tabingi, ni Jokno. Ganon yun eh. Kasi nga naman, magbibenepisyo kami. Talaga naman, magbibenepisyo kami. Pag sumigaw kayo dyan ng Marcos resign, Romualdez Ikulong Saldeco, hindi lang kami ang magbibenepisyo dyan. Pati kayo, mga hungang. Kayong mga pinklawan, Pilipino rin kayo. Dakdak kayo ng dakdak dyan eh. Ni minsan, hindi ka makasigaw ng Marcos resign. Yung utak ng lahat ng kaguluhang ito, si Marcos, siya ang may kasalanan sa pangungurakot. Ba't hindi nyo isigaw ng Marcos resign? Ay, useless yan, tapang mo. Useless yung mura mo, rapid fire ang datingan ni Malo. Bastusan eh. Bastos kung bastos. Patama mo sa tamang tatamaan. Ang problema eh, meron yung hidden agenda yung ginagawa nyo sa EDSA. Ang tawag dyan, EDSA nga, Sarswila. Hindi nyo tinutumbok eh. Yung totoong may kasalanan. Yung totoong nagpapahirap sa bayan. Sino ba? Duterte, ang tanga nyo. Bulok ang inyong paninindigan. Ito nga ho yung maling-mali sa nangyayari kagahapon. Ni minsan, hindi ho sila nakasigaw ng Marcos resign. Yung mga nagtatalong pati dyan. Tuloy ho. Putang ilan nyo! Andyan na naman. Oh. Tapos na ang panahon ng mga mababait at ng mga resilient. Ang mga mababait, ginago. Ang mga resilient, tinarantado. Hindi nauubra sa atin yung bait-baitan, kimi-kimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila mababait. Tama ka dyan. Tama Sa ka dyan. katunayan, mga hayop sila. Correct. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon at poot ng mga nanakawang Pilipino. Tama. Tama Hindi yan. tayo pwedeng kumalma. Tama ka. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila. Dahil mga bastos sila. Tama ka dyan. Tama Mga ka dyan. salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang ya sila. Hindi pwede. Hindi pwede. Yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Lahat ng galit na galit. Ang hindi matatapos ang galit bukas. Ang iparirinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga putang inang magnanakaw. Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Alam mo, Vice, sayang yung speech mo. Hilaw na hilaw para sa akin. Matapang ka, oo. Nagmumura ka, oo. Sino yung ginagago mo? Sino yung sinasabi mong demonyo? Sino yung ipapakulong mo? Sino yung sinisisi mo? Sino yung mga kurakot na sinabi mo? Puta, yun yung kulang sa'yo dyan. Naka-impluensya ka. Kasi sikat ka na artista eh. Sana nagamit mo sa tama. Sana pinuntarya mo na kung sino yung sinasabi mong mga demonyo, mga gago.
na hindi pwede tayong magbait-baitan ngayon. Huwag talaga tayong magbait-baitan. Kasi nga ang kalaban nating mga demonyo. Hindi mo mapangalanan si Bongbong Marcos dyan. Hindi mo pangalanan si Romualdez, si Saldico. Hindi mo yan mapangalanan yung tatlo. Sila yung utak. Sila yung nagtitimon. Sila yung may dahilan. Yun yung mali ninyo dyan. Matalino kayo kasi kaso nagiging bubo. Matalinong bubo kayo. Ba't ba kayo nagdadalawang isip banggitin yung pangalan ni Bongbong? Ba't ba kayo nagdadalawang isip banggitin yung pangalan ni Romualdez at Saldico? Sila ho ngayon yung nasa spotlight. Sila po yung dapat sisihin natin. Sila po dapat yung singilin natin. Sila po dapat yung ipakulong natin. Sila po dapat yung managot sa atin. Ang problema, iba yung gusto ninyo. Iba yung pinupuntarya ninyo. Yun yung sarswila na sinasabi namin. O ito, tuloy natin konti yung kanyang mura. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Dapat... So ngayon, ito, tingnan mo ha. Magiging double standards na naman itong mga kaparian ngayon, mga kakampi ng Pinklawan. Anong sabi ni Vice Ganda? Hindi lang dapat kulong sa mga kurakot, kundi patayin dit penalty ibabalik. Alam mo, Vice Ganda, para ka sa amin. Sa Duterte ka sumama. Sa mga DDS ka sumama. Dahil yan ang panawagan namin. Kaming mga Duterte diehard supporters, noon pa man, ay gusto na po namin ng death penalty para sa mga kurakot. Sino ba yung kaisa-isang kongresista na nagpasa ng ganyang panukala? Duterte Youth Party List na dapat hukom bitay sa mga kurakot. Pero Vice, mag-ingat ka. Yung mga kaparian dyan na kasama mo, ayaw yan. Yung mga komunistang sa likod mo, sila ni Jokno, sila ni Tabi, Percy, yung mga sinamahan mo, ayaw nila ng death penalty. O ngayon, saan ka lulugar dyan, Vice? Vice? Samahan mo kami. Kahit bastos ka, kahit Tatay Digong, humingi ka ng tawad sa amin, sama-sama tayo sa paninindigan. Yung pagmumura mo, okay yan. Pareho tayo ng sinisigaw, dapat managot eh. Ang may kasalanan, ang kakaiba lang, ang pagkakaiba, iba yung gusto nyong managot. Sa gusto naming managot. Yung common na denominator natin dito, managot yung kurakot. Kaso ang problema, iba yung pananagutin mo. Kami iba rin yung pananagutin namin. Yung pananagutin mo, maling tao. Ang aming pananagutin, yun yung tamang tao. O ngayon, itong mga kasamahan mo, mukhang naniwala rin sa'yo. Yung mga pari na yan, uuyon kaya sa'yo ng death penalty? Isa lang ang sagot dyan, hindi. Dahil ayaw nila ng death penalty. Pero kami okay sa amin yun. Tuloy oh. Dapat gumawa ang batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Oh, tingnan mo. Pagdasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw. Dahil ang magnanakaw, ang corrupt na public official, hindi ko natatawag na public official, ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Correct ka dyan. Ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw. Correct. Ang corrupt na politician, ang korupsyon ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakawan.
At ang inaatake ng mga terorista, yung mga iba ang pananampalataya, iba ang paniniwala, iba ang lahi. Pero ang mangkurap, kapwa Pilipinong kalahi ang ninakaw. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, Hindi nga. kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sineswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat ipakulong. Pawiin ang mga ari-arian. Pawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Bigay ang atay. Pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga, hindi tayo pwedeng maawa dahil mga putang ina nila. Maraming salamat sa inyong lahat. Sasamahan namin kayo hanggang mamaya. Isa pa, putang ina nyo! Sobra na, tama na. Sobra na, tama na. Sobra na, tama na. O ngayon, mga pare, tapos na tayo. Huwag na kayo magpari-parian. Yung kakampi ninyo, mura na ng mura. Ganito, Vice. Alam mo, Vice, ganda. Humanga ako sa kanyang pagmumura. Humanga ako sa kanyang galit. Humanga ako dun. Hindi po natin pwedeng i-discredit sa kanya. Okay yun. Goods yun. Dahil kamura-mura naman talaga. Gustuhan ko yung sinabi niya, ibalik yung death penalty. Ibalik po natin para sa mga kurakot. Ito lang ang nangyari dyan, Vice Ganday. Yung hamon mo kay Bongbong Marcos, sana ginanito mo na lang. Hinahamon kita, Pangulong Bongbong Marcos, para magkaroon ka ng magandang ligasiya. Dahil sandamakmak na ngayon na kurakot sa gobyerno, mag-resign ka na. Yun sana yun eh. Ipakulong mo ang sarili mo. Sabi niya, di ba, ipapakulong ang mga kurakot. Puta, sino bang may punot dulo dito sa nangyayari sa ating bayan? Si Marcos. Ipakulong ang mga kurakot. Ipakulong si Bongbong Marcos. Ipakulong si Romualdez. Ipakulong si Saldico. Yan yung magandang hamon. Ipakulong nila mga sarili nila. Wala eh. Hindi kasi ganyan ang gusto nila. Kasi kung mag-resign si Bongbong Marcos, ipakulong si Bongbong Marcos, sino ang magbebenepisyo? Si Inday Sara. Kaya nga ito yung sigaw nila. Tingnan mo, okay na sana. Wala na sanang problema eh. Goods na sayad. Sana, maraming tao, nandun kami eh. Pero pakinggan nyo naman po ang sigaw nila. Ang tangingot eh. Pakinggan nyo naman Noorin natin. Marami yan Mga siguro, mga 50,000. Kasama tayo dyan sa bilang, mga didis. Marami rin din po tayo dyan eh. Kaya nga, Idsa Zarzuela yung sinasabi natin, dahil iba yung sigaw. Hindi Marcos resign. Yung sumigaw ng Marcos resign, tayo, mga DDS. Pero sila, Tinklawan, Dilawan, Komunista, hindi po sila sumigaw ng Marcos resign. Pero naghahanap sila ng pananagutan at ipapakulong. Ang tanong, sino po yung ipapakulong? Sino po yung managot? Yun yung kulang sa kanila. Kaya ang resulta, Idsa Zarzuela yung datingan. Sino po yung gusto nilang panagutin? Pakinggan nyo po yung susunod na eksena. Yung sigaw. Pakinggan nyo po. Impit Sara, impit Sara. Yan. Ang maling pagkakamali ho ninyo dyan.
Bakit nyo impeach si Vice President Inday Sara? O ito na yung Pinklawan, sagutin nyo po. Mga bubunistang tanganista. Bakit nyo impeach si Vice President Inday Sara? Anong meron? Bakit ang pinulutan sa EDSA, Zarzuela, ay si Vice President Inday Sara Duterte? Puta, anong kasalanan ni Inday? Yung 125 million sinabi ng kuwa na, unmodified opinion, walang kinurakot. Si Inday Sara ba nagpasa ng budget sa flood control? Si Inday Sara ba ang gumawa ng insertion sa flood control? Si Inday Sara ba ang pumirma ng BICAM na naging GAA na puro blanco? Si Inday Sara ba ang gumawa ng budget lahat? Si Inday Sara ba ang nagkaroon ng congressional project? Ang tanga ninyo. Ito yung sinasabi ho namin. EDSA Zarzuela. Mali ang paninindigan ho ninyo. Okay na sana yung mura. Kaso mapamura din kami sa inyo dahil mga nimal kayo, mali yung inyong sinisigaw. Takot kayo kay Bongbong Marcos, hindi po ninyo masigaw ng Marcos resign. Alam nyo po ba, ang tanging magpa-unite sa atin, Pinklawan at mga DDS, basta wag lang kayong sumama sa mga komunista. Kasi na-impluwensyahan kayo ng maling akala. Mukhang may papel ho dito si Ma'am Rowena Guanzon para magkaisa ang Pinklawan at mga DDS. Pakinggan po natin itong si Ma'am Rowena Guanzon. Narito konti lang. So yeah, pinuntahan ko si attorney kasi papunta kami ng Luneta para makisa at kailangan panagutin. Oo. Lahat panagutin. Walang exception. Walang sacred cow, walang sacred buhaya. Kailangan lahat managot. At lalo na si Romualdez. Correct. Naman yung lagi na lang siya exempted, di ba? Kasi para naman siyang Lahat, kahit sino. Lahat, kahit sino. Well, sinabi nyo. Hindi yung pinunta ng mga kaibigan ko nandun eh. Kaya magkakasama kami ng mga tropang hip-hop. Na sila. Kasi nga, gusto nila mapanagot lahat. Kumbaga, walang hindi sasama. Oo, kasi ito na yung pinaka-crucial na time para sa bansa natin. Na tayo mismo mga tao na bumuboto, nagbabayad ng tax, at may mga anak tayo at mga apo, ay tayo mismo ang nagde-demand sa ating gobyerno at mga ahensya ng gobyerno, kagaya ng DOJ, di ba? Ombudsman, na lahat dapat managot. Correct. Walang exempted. Hindi ko ba Saka mapayapa naman yung rally sa peaceful rally and protest against corruption and everybody that's involved in the corruption. Correct. Hindi lang Hindi mapayapa, Boss Toyo. Siguro bago nagkagulo to yung interview na to. Yung mga pakawala ng mga komunista nagsusunog pati sa Mindiola, pero mamaya pag-usapan natin yun. Tuloy muna. lang yung kasi 'di ba corruption lang panagutin. Ito is everybody who's culprit dito is kailangan managot. So lahat. Ito ang maganda ngayon kasi ang mga nasasakdal ngayon sa mata ng tao ay mga congressman. Di ba? Lagi nila sinasabi, amo, hindi ko nga nakakausap pa kahit sa best. Ayan. Sino ba yan? Si mga Aldo daw, by the book ni Romas. Hindi ko yung amo. Ayoko na magsalita lang. I don't want it. Di ba kasi si Toyo, natin na vlogger siya ni Martin Romualdez. Nabigyan nga ho ito ng programa sa PTV. O ayaw daw niya magsalita, hindi daw niya amo. Pero kumita ka, sir. Tuloy, Para pa-explain and everything. Hindi na. Kita nyo, nagtatago na nga si Romualdez. Alam naman niya eh. Alam naman nila kung may kasalanan sila. Hindi na yung, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Lahat ng pagnanakaw, nasa flood control, infrastructure, pagnanakaw, insertion fund, fee ng mga congressman at kickback, lahat naman po yan. Hindi naman pwedeng nangyari yan na hindi alam ni Romualdez. Yan po talaga ang
logical na conclusion sa sinasabi ng mga kontraktor at taga DPWH na sumuka na nagbibigay sila ng up to 25% plus 5% sa insertion fee. At kung ang mga congressman po na pinangalanan ng mga kontraktor at mga DPWH ay magtatago, ibig po sabihin, guilty po sila. Correct. Kaya ituloy lang po natin ito, mga kababayan, ang ating protesta sa laban sa korupsyon sa araw-araw po. Sa araw-araw, sa Facebook nyo, sa mga comment nyo, sa pagtuturo nyo sa mga anak nyo. Kasi alam nyo, 3 taon pa, tuloy pa ang korupsyon, wala na pong maiiwan sa mga anak nyo. Deficit ang budget, utang ng utang ang gobyerno, utang na naman si BBM, para pambayad na naman ang utang, dahil deficit na naman ang budget, at habang ang mga korap na mga congressman at ang mga nasa ahensya ng gobyerno ay tuloy lang ang pangungurakot habang tayo ay naghihirap. Yan po talaga, taxpayers money yan eh. Yes. Yung kanilang ninanakaw, taxpayers money yan. Pero, anong ginawa Gusto ko lang nila? maklear eh. 3 taon ha? 3 taon ha? Gusto ko Walang lang ginawa maklear, si Tony. Bongbong, Lagi nila ako kaya sinasabi. ngayon gawin niya na. Kaya Oh, ano yan? ito lang Ano yan? sabihin ko sa inyo, I've been always a pro-government. Yun lang talaga tama sa ang tawag sa akin. Kasi hindi ako sumasalungat. Pero kung ganitong klase na nakikita ko yung corruption, dun na ako mag-stand. I've always been abiding citizen. Lagi ako sumusunod kung ano ang binibigay ng gobyerno. Yun talaga kasi ako eh. Kasi Sobra na. I'm a businessman, kailangan ko, hindi ako gumawa ng mga bawal. Pero ngayon, na nandito tayo, nakita natin, nasaksiyan na natin yung iba't ibang kwento na lumabas sa Senado, sa Kongreso. Sobra na. Doon na, hindi na para manahimik, hindi na para sumunod. Oo. Kaya nga nandito tayo ngayon is to stand on our own at para may paliwanag din at mahingi din at makita din natin ano ba talaga. Obvious naman, it's very obvious that we've been robbed. Oo, tama. It's very obvious eh. So, Tinakawan nila tayo. totoo yun. So, yun lang naman yun. It's not walang amo, walang boss, wala. It's for the people. Bumaliktad na rin si Boss Toyo. Atuloy na natin konti. For the people. Oo. Yun Ito lang po yun ang sabihin panawagan ko. ko sa mga vloggers, sa kapwa namin vloggers. Ito na po yung panahon na mas mahalaga po ang bayan natin sa pera. Pag sila po yung nag-alok sa inyo na ipagtanggol nyo sila, mag-refuse na po kayo. Kasi po, wala na pong dangal na may iwan sa atin kung hindi po natin ipaglalaban ito. Ano hawak ko? Ay, si Crocky. Wala pala nito, attorney. Si Crocky. Asa si Sir Jack pala? Ay, wala pa. Nasa si Jack? Shout out mo si Tito Chabit. Manong Chabit. Manong Chabit, ayan. Hindi ako nakapunta nung press con. Sayang talaga. Na-invite niyo na ako way before pa eh. Punta tayo kay Manong Chabit. Punta tayo. Ayan, Manong Ha? Chabit, ayan. Kachat ko siya kahagabi. Ito ibibiding ito sa kay Boss Toyo. Ibibiding. Pipirmahan ko dito. Bibiding ito At ang mariraise na pera ay bibili ng wheelchair ng batang may cerebral palsy. Ayan, Crocky. Pisita ko doon. Tapos tingnan nyo, may diamonds. Daming diamonds. 400 billion. Nandito po. Diba? Nandito po yung mga, Invite niyo na lang sila to Ayan. come here. Yes. Ako, sa mga followers ko, makiisa tayo. Oo. Let's stand on our own kasi kailangan natin to para sa mga anak natin. We're not here para manggulo. Nandito tayo para pananagutin lahat. So, yun lang naman yun eh. Lahat. Punta kayo sa Luneta ngayon. Andito kami. Hanggang maghapon. Stand up and be counted. Be Magmamarch din counted. kami sa EDSA. After this, we're going to Tapos EDSA. galing dito, pupunta kami ng EDSA. Ano po? Ako naman, pag kaya pa ng tuhod ng lola nyo, ay lalakad pa ako ng Camp Aguinaldo mamaya dahil nandun naman ang mga retired na mga AFP officers at nakikisali sa ating protesta. Yung sa EDSA po ba sino po rally? Sa Trillion March, di ba? Oo, it's mix-mix. Mga church, mga schools. Ayan, so papunta na kami doon, dala doon na yung mga Nandyan kaibigan po natin. sa EDSA ang grupo Luneta. ko, yung Huwag Kang Kukurap. Yun po ay grupo ng mga economist sa Pilipinas
At Ano pa pangalan? huwag kang kukorrupt. Yan. Huwag kang kukorrupt. Oo, yan. Yan po ang grupo ko mamaya. At nandyan din po siyempre yung mga EDSA lola nyo ay pupunta na dati nasa EDSA 1 ay pupunta po ngayon sa EDSA. Kaya EDSA 3 na. 3 na ba? Oh. Yung hirap yung EDSA 2 diba? So, punta na Punta muna tayo doon. Alam doon yung mga kasama namin ng hip-hop. Yung sila Omar Baliw, sila Superfly. Yun. Papunta kami doon. magmamarcha si Boss Toyo. Maglalakad tayo, magmamarch tayo papunta doon. Ito mga kaibigan ko dito sa naghihintay na maglakad ako, sasama sila. Okay. Ha? So, tara na. Okay. Let's go. Off na lang. O ngayon, Dali muna. pati si Boss Toyo, bumaliktad na rin, sinusukan na rin si Bongbong Marcos, Romualdez Martin. Ito dapat yung panawagan natin eh. Marcos, managot ka. Bongbong Marcos, managot ka. Alam niyo po kung sino lang pwedeng magbuklod-buklod sa atin? Ito, si Ma'am Rowena Guanzon. Pinklawan, may atat siya sa Pinklawan. Ito naman sa Loyalista, sa DDS, yung tatlo. Ito lang yung tatlo. Pag pinagsama ito ni Ma'am Rowena Guanzon, tama yung sinasabi ni Boss Toyo, magkakaid sa tres na talaga. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Good luck na lang sa ating lahat. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.